at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindabatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Kawikaan. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita pagkat pagsasabihan Kanya na isa kang sinungaling. Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Higit pa sa gintod pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Ang salita mo, O Poon, di kukupas walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa bigay mong mga utos, natamo ko'y karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahahalay. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa anumang di totoo, muhi ako't nasusuklam, ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Magsitayo na po ang lahat.
Diyos ay maghaharing na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya. Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling na mga may sakit sa lahat ng dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo ay proseso. Sa pagpili sa 12, sila ay kanilang sinugo na 2 lamang ang pwede nilang gawin. 2 lamang na bagay ang ibinigay sa kanila ni Jesus. Ang una ay kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng karamdaman. Bakit po proseso? Dahil alam natin kung ano ang nangyari sa 12 doon sa mga huling sandali bago umakyat sa langit si Jesus. Ang 12 ito ay kasama niya at kung ano ang ginagawa at ipinapahayag ni Jesus ay kanilang nasasaksihan. Kung ano ang sinasabi ni Jesus, yun din ang kanilang sinasabi sa iba. Kung ano ang karanasan nila kay Jesus, ito rin ang karanasang gusto nilang ibahagi sa iba. Kaya dumating ang pagkakataon na dapat sila naman ang magpahayag ng salita ng Diyos, magpalayas ng mga demonyo at ipahayag ang paghahari ni Jesus sa iba. Kaya sila ay nakinig. Sa kanilang pakikinig, sila ay binigyan ng habilin ni Jesus. Habilin na nagbubuod
na ang inyong magiging sandalan, na ang inyong magiging sandigan ay hindi ang inyong kakayahan, hindi kung ano ang dala ninyo, kung hindi kung ano ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Proseso ng pagtawag ng Diyos sa kanila. At alam natin ang nangyari. Pagkatapos na si Jesus ay nabuhay na mag-uli, sila ay hiningahan at ibinigay ang banal na spiritu at dinagdagan ng isang pinakamahalagang sakramento na atin dapat nararanasan. Ano yun? Pagkatapos na sila ay hingahan, sinabi ni Jesus na ang patawarin ninyo dito sa lupa ay pinatawad na nga. Ibig sabihin, mula sa dalawang simpleng gawaing dapat nilang ipinapahayag sa kanilang pagsunod kay Jesus, sa kanilang pagtalima at pakikinig sa kaniyang salita, binigyan ng pinakamahalagang gawain ang mga alagad na ito. At ito ay nangyayari sa banal na kumpisal. Ang karurukan ng kapangyarihan ng Diyos ay ibinahagi sa nagtagumpay at nagtiyaga ng pagsunod sa Kanya. Sapagkat araw-araw ang Diyos ay tumatawag sa ating lahat at ipinapapasok tayo sa proseso ng tagumpay. Ang halaman man, komo itaninim mo ngayon, hindi bukas ay magbubulaklak. O ang puno na iyong itinanim ngayon, hindi agad siya magbubunga kinabukasan. Ito ay may prosesong pagdadaanan. Ito ay binibigyan ng pagkakataong maging matatag sa kanilang sariling kakayahan upang maipakita nila ang tunay na kulay at larawan ng pagsunod sa Diyos. Tayo rin po ay tinatawag ni Jesus na maging alagad. Sa panahon ngayon, tayo rin po ay kaniyang tinatawag sa kaniyang mabuting balita. Gusto niyang sumailalim din tayo sa proseso ng pakikinig, sa proseso ng pananampalataya, at sa proseso ng pagsandal sa kaniyang kapangyarihan. Sapagkat hindi natin kayang mabuhay at hindi natin kayang magpatuloy sa sarili lang nating lakas at sarili nating kakayahan. Upang tayo'y magtagumpay sa hamon ng buhay, kailangan natin ang Diyos, kailangan natin si Jesus na maging sandigan ng ating paglalakbay. Kung papaanong naging matagumpay ang mga alagad na ito sa pagsunod sa Kanya, tayo rin ay hinahamon na pagtagumpayan ang sarili nating misyon sa buhay sa panahon ngayon. Wala tayong ibang sasandalan kung hindi ang Diyos na siyang matibay sa lahat ng bagay. Ang Ebanghelyo po ngayon ay nagpapakita na ang Diyos ang tumatawag, tayo'y tumutugon lamang sa tawag ng kaniyang pagmamahal, sa tawag ng kaniyang kabutihan. Alam natin na ang Diyos sa kaniyang pagtawag ay hindi nagbabago. Tayo lang tao ang madaling magbago
at madaling lumisan sa misyon na kaniyang inihanda sa atin. Tayo ay nagkakasala along the way, kaya binigyan niya tayo ng isang sakramentong nagpapabalik sa daan patungo sa Diyos. Gamitin natin ang biyayang iyan, gamitin natin ang bagay na ibinibigay ng Diyos upang tayo'y hindi mawalay sa mga bilin na napakinggan natin sa Ebanghelyo. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay araw-araw na nagpapanibago ng kanyang pangakong sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng banal na pangungumpisal. Kasabay nito, nililinis ang ating kasalanan upang tayo'y buong-buong makatanggap ng kaniyang banal na katawan na siyang nagiging baon ng ating paglalakbay at pakikitunggali sa hamon ng buhay. Nagiging mahirap po ang paglalakbay kung ito'y ating ginagawang mag-isa. Isama po natin ang Diyos at tayo ay magpasailalim sa proseso ng kaniyang pagtawag upang matanggap natin ang tagumpay sa dulo ng panahong kaniyang itinakda sa atin. Huwag tayong mag-unahan maging matagumpay. Nagmamadali ka bang yumaman? Magpasailalim ka sa proseso ng Diyos. Nagmamadali ka bang matanggap sa trabaho mo? Magpasailalim ka sa proseso ng Diyos. Nagmamadali ka ba na makapag-abroad? Magpasailalim ka sa proseso ng Diyos. Sapagkat sa pagpasailalim sa proseso ng Diyos, makikita natin ang tamang daan kung saan tayo mahina, doon tayo palalakasin ng Diyos. Sapagkat ang taong mapagkumbaba na nakikinig sa mga salita ng Diyos ang siyang palaging nasa tuktok ng tagumpay. Huwag nating iwanan ng Diyos. Ilagay natin ang Diyos sa unahan upang siya ang maggiya kung ano ang mabuti at maganda sa ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos, Ama, upang maging lingkod na nagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong kapanipaniwalang mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi.
ang mga yumao naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kaming mga tunay tagapaghatid ng iyong salita sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pinapayat alak na mula sa'yo. Ipahayag sa kabutihan mo. Ngunit at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mahawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang patuloy na tumatawag sa atin sa araw-araw. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibinto ka namin para ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati